Isang magandang gabi po muli sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo ngayon, no? At ito nga po ang ating Sypnosis. Muli nga pong namataan ang mata nga po ng bagyong si Goring, no? Kaninang alas 4 po ng hapon na may layo pong 265 kilometers east of Basco, Batanes po yan. At ang hangin niya nga po ngayon ay umabot na nga po tulad po ng ating inaasahan 85 kilometers per hour na nga po siya, malapit pa rin po sa sentro. At ang bugso po nito ngayon ay umaabot na po sa 105 kilometers, no? At nakita nyo naman, pa northwestward pa rin po ang kanyang kilos na may 10 kilometers per hour. Makikita nyo po sa ating pinaka live radar, ito pong may araw na yan. Tapos may kasama pang dalawang active low pressure area dito na posible nga pong maging bagyo. Pero nakapokus po tayo ngayon at tinututukan nga po natin ito nga pong si Bagyong Goring. Which is nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na ngayon po nagbibigay ng ilang pag-uulan sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Dahil kung makikita nyo po, tumama po siya dito sa bandang South Luzon natin. At nakita nyo namang mabuti, no, sa ating pinaka live radar, kung mapapansin po ninyo, narito po, no, 85 kilometers per hour itong si Bagyong Goring at lalo pa po siyang lumalakas. Tignan nyo po mabuti yung mga direksyon na kanyang po tatahakin. Unti-unti po yan. Tapos sa pinakadulo po, dyan po yung sinasabi natin na posible siyang maging super typhoon. And hopefully nga, umalis po ito at magbago ang kanyang direksyon. Sa loob lamang po ng ilang mga oras or ilang mga araw, ina-expect po natin na mas lalakas pa ito, no? Dahil nga po sa sirkulasyon ng kanyang hangin, tapos pinapalakas pa po siya ng southwest monsoon or hanging habagat. Kaya posible at talaga po may posibilidad na maging isang ganap na super typhoon po ito. Asahan po natin yan, wag po tayo ngayon, magpa-betics lang dahil nakita nyo naman kung ano yung magiging kalagayan ng bagyo sa loob lamang ng ilang mga oras. So ngayon pa lang po, babala ko na po, maging I'm ready po tayo sa mga posibilidad na mangyari. I-ready po natin ang ating mga typhoon kit hanggat hindi pa nalalansa or hindi pa ito nagbibigay ng signal number 1 hanggang signal number 3 sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, especially po sa Metro Manila. Dahil nasa Luzon po siya, makikita nyo naman mabuti sa ating isa pang live radar. Ito po, pasok na pasok sa Philippine Area of Responsibility, tapos meron pang dalawang active low pressure area na posibleng maging ganap na bagyo dito nga po sa may bilog na yan. Ngayon po, no, patuloy ko po kayong i-update sa kalagayan dahil babantayan po natin kung ito nga bang 85 kilometers per hour niya ay magja-jump agad sa 120 kilometers per hour. Nalakas ng hangin po yan, mas malakas po kapag may bugso pa. Kaya patuloy ko po kayong i-update, no, mag-ingat po yung mga mababang lugar dahil posible tayong magkaroon ng pagbabaha kapag nagkaroon po ng patuloy na pag-uulan. Sa matataas naman, ingat po kayo dyan sa banta po ng landslide. Paki-share, paki-like, subscribe, hit na rin po ng notification bell for more weather updates. Maraming salamat po.